Hey guys, magandang gabi sa inyong lahat. Nandito na naman po ako, si Gandara, ang ka-legitary kasinyo na maghahatid ng latest update and fresh happenings about TVJ and legitary cans. And for tonight's video, ang atin pong mainit na balita, talaga naman pong mainit-init pa ka-OG. Patungkol po ito sa sagot ng attorney ng Tape Inc. na kung saan ay hindi matanggap nga raw parang ang kanilang pagkatalo. Pero no choice naman po sila kundi sundin ang batas sapagkat talagang regional trial court na mismo ang nagsabi na dapat palitan nila ang kanilang titulo at magbayad ng danyos sa TVJ dahil na ipanalo ng TVJ sa korte ang writ of preliminary injunction. So, makikipagmatigasan pa ba sila? Nako, talaga naman po ang live ng TVJ as of now ay magwa 1 million views po agad. Grabe nga yun. So, check nyo guys. Last check ko ay nasa 700,000 views na ito. So, malamang yan, bago po tayo matulog, pumikit ang ating mga mata. Ay, grabe nga naman sa pagpikit. Bago tayo matulog ngayong gabi, ay magwa 1 million views yan. Collegiate Dare guys. So, grabe. Ito talaga ang sinasabi nating breaking news ka-OG ngayong araw na ito. Grabe nga naman ang 2024. Grabe. Ito yung inaasahan natin na atin pong mababalitaan this 2024. Kita kasi natin talaga kung papaano ang diskarte ng Tape Inc. So, kahit nga po mga walang pinag-aralan ka-OG, kayang-kayang intindihin ang sinabi na kinansela ng IPO ang kanilang trademark. Pero wala pinagpipilitan nilang gamitin ang titulo So, nadali tuloy sila ngayon sa Regional Trial Court. Maybe alam din kasi talaga ng TVJ na kahit maipanalo nila sa IPO ang trademark na Itbulaga, gagamitin ng Tape Inc. ang proseso ng pag-aapila para patuloy nilang gamitin ang titulong Itbulaga. Kaya naggawa sila ng tawag dito reklamo para sa writ of preliminary injunction ng Tape Bulaga or ng Tape Inc. rather, kasi wala na silang Bulaga. Kasi nabulagta sila ngayon sa mainit na balita natin ngayong araw na ito, ngayong gabing ito, ka-OG, grabe. Maraming hindi makamove on sa balitang ito kasi, syempre, inaasahan ng marami na panalo ang TVJ. Taong bayan ba naman ang kanilang kasangga, ang kanilang kakampi, ang kanilang tinig at the same time, collegiate guys. Grabe nga din tayo sa ating energy ngayon. Grabe, nakakatili sa sobrang kilig dahil sa pagkakapanalo ng TVJ for writ of preliminary injunction. So, mabalik tayo sa pinag-uusapan natin kanina. Maybe alam nga ng TVJ na kung maipanalo man po nila sa IPO, one trademark na Itbulaga, gagamitin pa rin ng taping ang proseso, ang gagamitin nila ang pag-aapila ang prosesong ito para patuloy na gamitin ng Itbulaga. Kaya sila ay, ang TVJ ay naghanda na for this. Kasi alam na nila yan na makapalang mukha ng Tape Inc. na mag-aapila ang mga yan. Kaya ang tanging paraan para mapatigil sila ay writ of preliminary injunction. Napakatalino na Attorney Buko. Talagang napaghandaan ang anumang hakbang na gagawin ng Tape Inc. Yan ang masasabi ko. Congratulations, and nakaka-inlove naman si Attorney Buko dahil dyan. Grabe nga yun. So, una pa lamang, nilatag na ni Attorney Buko sa TVJ ang mga dapat nilang gawin. Kasi ang sakit naman talaga sa mata at masakit din sa tenga talaga. Na patuloy nilang ginagamit ang titulong Itbulaga, ang Tape Inc. po ang tinutukoy ko. Ang pangit pakinggan na sila Paulo Conti sinisigaw ang titulong Itbulaga. So, kung aabutin pa ito hanggang Korte Suprema, grabe, ang tagal na panahon pa nilang mapapakinabangan ng titulong Itbulaga. Kaya kahit maipanalo nila ito sa IPO, mas maigi talaga na meron silang kasong writ of preliminary injunction
para naman hindi nga mamanipula ang mga tao na sila ang tunay na Itbulaga. Congratulations, maraming salamat. Attorney Buko, naku kung maaari lang padadalhan ka namin ng mga regalo na kung ano pa man na may bibigay namin bilang pagpapasalamat sa iyo. Again, thank you so much. Sa kanina lamang ay nagbabasa ako ng mga articles na maaari nating update, no? Kanina lamang nabasa ko na ang isang sorpresa na ibibigay ng TV3 sa atin, ka-OG, ay bukas, no? January 6, 2023 ay ang titulong Itbulaga logo Team Song ka-OG. Dahil sa caption nga raw ni Henyo Master Joey De Leon na bubulagain kayo ng doble-doble. Naku po, kababasa ko lamang tapos biglang boom, eto na po ang balita. Talagang totoong-totoo. Ito yung nabasa ko kanina, no? Bubulagain kayo at TVJ may pasabog sa Sabado. So, January 2, 2024 pa pala ito na i-release ng Abante News. Pasabog ang magaganap sa EAT ni na Tito Soto, Joey De Leon, Vic Soto sa Sabado, ha? Ganyan nga ang anunsyo ni Joey na may dapat daw abangan ngayong Sabado. Bubulagain kayo ng doble-doble sa Sabado, 11:30 AM, sabi ni Joey sa X or dating Twitter. Pero hirit ng mga fan dahil sa suot na t-shirt ni Joey may number 9. Ang chance na mapapanood na nga sila sa CNN or RPN9 ang tinutukoy ni Henyo Master. RPN9 yan. Naging tahanan na nila yan noon. Alam naman namin yan, CNN na kayo. Happy New Year, Boss Joey. Solid, mapapanood na kayo sa ibang channel. Boss Joey, sana gamitin nyo na sa Sabado ang Itbulaga. Eto pa. Anyway, kaaliw nga ang Instagram ni Joey na painting na Itbulaga ang makikita mo. The complete picture, 9275. A healthy and a happy 2024 to all, sabi pa niya. At sa latest Instagram post niya ng photo ng 2024 na makikita rin ang mga photo ni na Tito Sena, Bossing Vic, at pati na rin si Jose Manalo, EJ Oblena na promo para sa Pure Gold. May mensahe siyang Happy New Year to Legit Itbulaga. Well, yun nga ang tanong, kailan talaga magagamit ni na Tito Vic, Joey, ang Itbulaga? Sa Sabado na kaya? Ay magagamit na nila, abangan. So wala na po tayong wala nang question. I mean, kung gagamitin na ba, may question mark kasi dito sa Sabado na kaya magagamit na nila? Yes, totoong totoo. Ano pa ba naman ang makakahadlang sa TVJ? Eto nga, breaking news, nagdesisyon na ang korte. Ang Itbulaga ay sa TVJ. Korte na ang nagsabi, and although hindi pa ito yung sa Korte Suprema, pero hindi na kasi magagamit ang tape ink ang titulong Itbulaga. At the same time ay hindi na rin nila hawak ang registration dahil kinansila ng IPO ang registration ng tape. Plus, meron pang classification 41 si Joey De Leon. So, ano panlaban ng tape? Wala na po. Wala na pong makakahadlang sa TVJ na gamitin ng titulong Itbulaga. Kaya wala nang question mark yan. Bukas, abangan natin. Itbulaga na ang magiging title talaga ng TVJ. Narito nga po, talagang inulan ng komento ang TVJ, guys. Mabuhay! Congratulations, TVJ! You deserved everything. Ayan, kung makikita po ninyo, puro congratulations ang message ng mga tao. Kasi karamihan talaga po ng mga tao, or should I say mga 70, 80, baka nga 90% TVJ, guys Kasi ultimo naman po mga tape inks vlogger, mga tape defender ka-OG, ay wala man lang pong mga comments na taga-suporta nila. Kamaramihan and lahat talaga ng nag-comment lang sa kanila ay legit na records, meaning wala talaga silang fans. Kung meron mang kakampi or fans, ang tape, ito lamang yon, sila lamang yon, yung mga tape defender lang, si Best Pills lang, si Procnoy lang.
At dahil nga po pinag-uusapan ngayon sa social media ang pagkapanalo ng TVJ versus the Holos-Hos Brothers ka-OG para sa titulong Itbulaga, dahil mainit itong pinag-uusapan na talaga naman pong trending. Viral ka-OG kasi malaking usapin talaga ang Itbulaga. Hindi naman kasi basta-basta lang ang noontime show na Itbulaga ka-OG. And dahil nga po dyan, nananalo na naman for the fourth time ang TVJ, inaasahan po ang panig ng taping at narito nga ka-legit Americans ang tugon ni Atty. Maggie na atin pong nakita sa social media habang tayo nag-scroll. So mula po sa news, mula sa DZRH, ayan o, DZRH News Update. From the verified account ng DZRH News Update, narito naman ang pahayag ng Tape Inc. sa paraan ng kanilang legal counsel na si Atty. Maggie Garduque matapos lumabas ang decision sa korte na pumanig sa TVJ. So ito daw po yun. Nagsalita na si Atty. Maggie. Yes, I already saw the decision dated December 22, 2023 but released by the court this January. Initial reaction among others, we are surprised that the court ruled on trademark and trademark infringement when the case pending in court is copyright infringement. O diba? Hindi siya makapaniwala ka-OG. Hindi siya makapaniwala. Kasi diba, nung umuugong po ang balitang ito, ay pinagpipilitan nitong si Atty. Maggie na hindi daw copyright infringement yon, kundi trademark infringement. At ang pinanghahawakan nila ay nasa kanila ang trademark dahil may registration sila sa APO. So siguro kahit naman sabihin na ito ay trademark infringement, talo pa rin sila. Kasi nga, wala na sa kanila yung trademark, di ba? Kakaiyak naman. Charis. So, ayun na nga. Meaning, dahil ito ay copyright infringement daw, base dito sa binasa ko, ay malaking kaso to. Ka-OG. Naalala ko na naman yung interview ni Tito Sen, ka-legit American, sabi niya, puro ka trademark infringement. Copyright infringement nga yan. Para namang wala daw alam sa batas. Hindi ko tanda yung exact word nitong si Tito Sen, pero yun nga daw. Parang wala namang alam sa legalities. Parang wala daw alam sa legalities si Atty. Maggie, di ba? Boom, panis. Kasi eto, nagulantang siya. Bakit daw nagulat siya, na-surprise siya na ang resulta is hindi ito trademark infringement kundi copyright infringement. So since copyright infringement to, malaki ang laban ng TVJ at malaki ang maaaring parusa na makukuha ng Tape Inc. kung sakasakali po na umabot pa ito sa Korte Suprema. Sa palagay lang po natin yan ka-OG, pero malaman natin sa mga susunod na balita, di ba? Anyway, sa pagpapatuloy, yes, I already saw the decision dated December 22, 2023 but released by the court by this January. Initial reaction among others, we were surprised that the court ruled on trademark and trademark infringement when the case pending in the court is copyright infringement. We will definitely file an appeal to this decision via Georgie Rula, DZRH News. So ayun, mag-aapila na naman daw sila. Walang katapusang pag-aapila. So sa mga nagsasabi na Tape Inc. lalaban pa ba o susuko na? Ang sagot ay lalaban pa sila. Mag-aapila pa raw talaga sila ka-OG. So hanggang dulo, hanggat meron silang pag-aapilan, aapila sila, ka-legit Americans, at asahan na po natin yan. Sa ngayon, let's hug this great news ka-OG this 2024. Napakagandang balita
para ngayong taon na ito. So, mukhang dahil dyan, itong kanila pong Paulo Fuentes na tagapagsalita sa kanilang mga host ay magsasabi na naman na mahaba pa ang laban. Ipapamuka na naman sa atin, Collegiate Tavercans, na hindi pa tapos ang laban. Okay, sige. Sige lang. Apila lang ng apila. And dahil sabi nga po ng mga netizens, amoy na malakas ang laban ng TVJ, ay baka mapabilis ang resulta ng mga kaso na kakaharapin pa ng TVJ sa sobrang lakas daw ng laban ng TVJ. Baka isang araw lang or baka during ng debatehan ay alam na agad ng judge kung sino ang panalo. Mapapabilis ang decision. Anyway, kayo guys, ano po ang inyong decision, inyong opinion na komento at saloobin patungkol dito, pa-comment lang sa baba, and don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates.